Hello guys, so quick video lang po ito, no. So kung nakapag-loan na po kayo sa Finbro, kung alam niyo to si Finbro at nakapag-loan na kayo, eto po yung wag na wag niyong gagawin. Wag na wag po kayo magbabayad ng installment. Kasi pag nagbayad po kayo ng installment, binayaran niyo po ng maliit na halaga, hindi yung kabuuan ng niloan niyo, hindi po mababawasan yung niloan niyo. Ang mangyayari po doon is madadagdagan po yung terms ng loan nyo. So, sample, nagbayad kayo ng 2K. So, madadagdagan lang po yung loan terms nyo. Madadagdagan ng... Depende kasi yun Depende sa loan yun. May nakalagay doon na 7 days, 14 days, at 30 days. Tapos kung makikita nyo, may amount doon sa tabi niya. So, ibig sabihin, kapag nagbayad ka nung amount na nasa tapat ng 7 days, madadagdagan lang ng 7 days yung loan nyo. Pero hindi mababawasan yung babayaran nyo sa kanya. So, kailangan po, pag magbabayad kayo kay Finbro is isahan, buong bayad. So, ganito naman po, if ever naman po na nakapagbayad na kayo ng putol-putol na hindi nyo alam na ganun pala yung system ni Finbro, pwede nyo po silang i-email. Kasi ganun po yung nangyari sa akin. So, nagbayad po ako ng putol-putol. Actually, yung nilagay ko mga amount is yun yung mga nakasatapat ng 7 days, 4 days, at 14 days at saka yung 30 days. So, nagtaka ako nung nag-compute ako. Sabi ko, bakit kulang? Dapat nasa ganitong amount yung babayaran ko. Bakit bababa lang? Yun pala, nag-extend lang po pala siya. Naghaba ng loan term. So, syempre, na-stress ako. So, ang ginawa ko po is nag-email po ako kay Finbro at so good naman. Madali po silang kausap. Pinayos po nila. So, ayun na yun. Ang ginawa po nila is niles na lang nila yung amount na sinend ko sa kanila hanggang ma-fully paid. So, nakakatuwa. So, thank you so much kay Finbro. So, ayun lang po, no. So, kung alam nyo lang din po, kung hindi nyo po alam kung paano mag-payment, yun po, kailangan is buo nyo po siyang babayaran. So, ayun lang po. Madali lang naman po kausap si Finbro. So, ayun lang. Bye!